ang kanyang sniper rifle para sumalakay mula sa malayo. Bahagya siyang nagmintis dahil napakabilis ng lumilipad. Ang baluktot na bakal na ilong ay nagpagalit palalo dito. Anong ginagawa nyo? Naglakas loob kayong barilin ako. Anong ginagawa nyo sa pera ko? Galit na ako. Muli itong sumugod na may bilis ng isang palaso. Sa pagkakataong ito, nakatutok ito sa Chief of Police, ngunit bago pa man makarating ang mga kuko nito sa kanya, hinarang na ito ng isang stick. Sa kabutihang palad, dumating si T para sumaklolo. Naguguluhan ang lumilipad. Hindi niya akalain na may makakaharang sa kanyang atake. Agad na pinalo ni T ng stick ang lumilipad. Nadurog ang lumilipad sa dingding. Inutusan ni Detective Po ang pulis na ilayo ang mga bata. Hindi siya nag-atubili. Sumigaw ang nagalit na lumilipad, gustong habulin at bawiin ang kanyang pera, ngunit hindi niya ito binigyan ng pagkakataon. Nagbuga siya ng berdeng usok. Agad na nataranta ang lumilipad at hindi na makalipad ng mataas. Lumalabas na ito ang tunay na epekto ng usok na kinahihiligan ni Pio. Malalasing ka sa usok na ito at masunuring sasabihin kung saan ibinenta ang mga batang dinukot mo. Dam, ang itim na langgam ay hindi lumitaw at kinukulit pa ako ng mga langaw. Agad na naputol ang lumilipad at binali ang kanyang ilong. Mukhang irritable si T, nakakainis na sinabihan ng lumilipad na siya ay isang lumilipad. Balisang sumugod ito sa kanila. Humitit ng malalim si Pio ng kanyang sigarilyo pagkatapos ay nagbuga. Tinutulungan ang lumilipad na lumipad sa ulap nang hindi na kailangang maglakbay papunta sa titsa. Samantala, abala si T sa paggamit ng kanyang stick para itaboy ang mga palaso. Sinamantala ng lumilipad ang kaguluhang ito at tumakas. Isang puno ng sakit na boses mula sa walkie-talkie ang umalingaw-ngaw. Tinamaan si Sam. Inutusan nila siyang magtiis habang pupunta na sila. At sa gayon, ang tatlong miyembro ng grupo ay nabigo muli sa pangangaso ng halimaw. Bumalik tayo sa paaralan ni Sison. Nagpatupad ng lockdown sa paaralan na may bisa sa loob ng 1 linggo. Nagpapatuloy ang paggunita sa mga batang namatay. Si No Surang, ang unang nag-ulat ng paglitaw ng halimaw sa Park Reaper, ay nakatanggap ng Courageous Citizen Award. Galit na galit ako. Samantala, kinailangan ni Bang Sejin na sumailalim sa operasyon dahil ang pagkahulog ay naging sanhi ng trauma sa kanyang ulo. Si Choi ay may maikling bakasyon, ngunit kailangan niyang maging yaya sa kanyang makulit na nakababatang kapatid. Ngayon ay nasa park sila para maglaro. Hindi sinasadyang nabangga ng kanyang kapatid si Sison na papunta para bumili ng maraming ice cream. Kaya umupo silang tatlo at kumain ng ice cream para umiwas sa init. Biglang naalala ni Choi o ang tanong ni Detective Pio noong araw na yon. Nang maglinis, may estudyante bang nawawala? Naalala ni Choi na sinabi niya sa detective na umuwi si Kamison ng maaga. Natatakot siyang maging tsismosa, sinubukan niyang tanungin si Kamison kung may dumalaw sa kanya noong araw na yon, ngunit blanko lang ang sinabi ni Mission na wala. Ngayon lamang nakaramdam ng ginhawa si Choi nang magsawa sa pagkain ng ice cream ang nakababatang kapatid niya, sinundan niya ang ibang mga bata para maglaro ng bola. Napansin ni Choi na sinimula ni Kamison na kagatin ang stick ng ice cream na mukhang hindi mapakali. Biglang sumigaw ang dalawang bata sa harap nila. Lumipad ang kanilang bola. Gumapang ang dalawa sa butas sa bakod para hanapin ito. Agad na tumayo si Sison. Hahanapin ko sila. Dito ka lang. Gumapang si Sison sa butas sa bakod. Sinunggaban niya si Choi Ail at itinapon siya sa kabilang bahagi ng bakod. Ibalik mo siya sa iyong kapatid. Ang batang lalaking kalaro ng kapatid niya ang naiwan. Gaya ng kanyang hindi mapakali na pakiramdam kanina, hindi normal ang batang ito. Bagamat maliit ang kanyang katawan, tila hindi. Siya natatakot sa isang adulto tulad ni Kamison. Ito ang teritoryo ko. Tumango si Kamison. Lumalabas na pareho sila ng uri. Nang manahimik siya, nagsalita muli ang bata. Halos mahuli ko na siya, ngunit dahil sa'yo, na-miss ko siya. Hindi lang iyan, sinira din ng Park Reapers ang lahat kahapon, pero okay lang sa akin. Nakitang nagpapaliwanag ang bata, tahimik na tinanggal ni Kamison ang benda sa kanyang leg. Agad na lumabas ang swarm ng itim na langgam sa napakaraming bilang. Lumaki ang mga mata ng bata. Siguro hindi niya akalain na ang isang taong nagising tulad ni Sison ay magkakaroon ng napakalaking kakayahan.
Nagsimulang bumuo ang mga langgam sa isang matibay na itim na baluti para kay Season. Teritoryo. Anong pinagsasabi mo? Nagsimulang mataranta ang bata. Sobrang balisa siya na dinurog niya ang bola sa kanyang kamay. Ang kumpletong hitsura ni Season ay nagbigay sa kanya ng katiyakan na ang taong ito ang sikat na halimaw na kumakain ng kapwa halimaw. Nanumpa siya na gagantihan niya siya sa paglabag sa mga patakaran ng mga celestial na halimaw at kumain ng kapwa halimaw. Kung kukunin ko ang iyong ulo, malapit nang mapisa ang larva. At ako'y magiging isang celestial na halimaw. Nakumpleto ng katawan ng bata ang pagbabago. Lumalabas na siya nga ang masalita na lumilipad kanina. Sumugod siya diretsyo sa ulo ni Season. Ang pag-atake na may ganitong bilis ay nagpabasag ng bahagi ng baluti ni Season. Sa pagsasamantala sa kalamangan, patuloy na sumugod ang lumilipad ng pabalik-balik, gustong wasakin ang kanyang itim na baluti. Tumawa siya ng malakas dahil sa kasiyahan. Tila lubos niyang ikinagagalak at ipinagmamalaki ang kanyang bilis. Hindi mo ako mahuli, di ba? Nakatayo ka lang, di ba? Wala kang magawa. Walang silbi. Maingay masyado. Nawalan ng pasensya si Camison. Hinintay niya ang tamang sandali nang dumaan ang lumilipad sa kanyang mukha at agad siyang sinuntok. Nadurog ito sa lupa. Nang lumingon si Camison, naghihintay na ang magkapatid na Choi. Nahanap mo ba ang bola? Nahanap ko na. Uwi na tayo. Patuloy na pinuri ni Choi Al si Season. Muli niyang naalala ang kamay niya para humingi ng isa pang ice cream. Sobrang cute ng maliit na dumpling na ito. Nahirapan si Season na pigilan ang kanyang sarili sa pagiging cute niya. Nakatanaw si Choi at nakaramdam ng pagkamangha. Hindi niya akalain na ang taong tahimik tulad ni Mison ay marunong ding tumawa. Sa kagubatan malapit sa parke, sinugod ang durog na lumilipad ng isang malaking swarm ng itim na langgam. Malinaw, ang kanyang kapalaran ay hindi naiiba sa guro halimaw. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik ang mga bata sa paaralan, ngunit pansamantalang sarado ang ikatlong klase ni Choi. Ginawa ito ng paaralan para makapagpahinga ang mga biktima sa klase niya. Pansamantalang inilipat si Choi sa ikalimang klase para makiupo. Sobrang pagod siya dahil hindi sumasagot si Bang Sejin sa mga mensahe niya mula nang sumailalim siya sa operasyon. Hindi rin siya pinapayagang bisitahin siya. Ang mas nagpapagalit kay ay kailangan niyang lumipat sa parehong klase ni No Surang. Kung hindi dahil sa kumag na ito, hindi sana nagkaroon ng trauma sa ulo si Sejin. Ngunit mayroon pa ring mukha para magsinungaling at tumanggap ng sertipiko. Sa sandaling ito, may ilang mga bata na nakapaligid kay No Surang. Gusto nilang pakinggan siyang magkwento tungkol sa halimaw. Dahil dito, hindi siya tumigil sa pagsasalita. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong klase, na naging dahilan upang hindi komportable ang isang basagulero na si Leon Jane. Walang sinabi si Leon Jane. Direktang pumunta siya at sinipa si No Surang sa tiyan. Habang sumisigaw pa si No Surang, dali-daling humingi ng tawad ang ibang mga bata kay Leon Jane. Ginawa nila ito dahil siya ang bully sa klase at walang naglakas loob na gumalaw sa kanya. Pagkatapos harapin ni Leon Jane si No Surang, sinipa niya ang pinto at lumabas ng klase. Hindi nagtaka ang mga estudyante. Pagkatapos ng lahat, pupunta lang si Leon Jane para mag-roll call at pagkatapos ay liliban sa klase. Pagdating niya sa pinto, nakasalubong niya si Season. Nagpalitan ng tingin ang dalawa na hindi masyadong magiliw. Umiwas si Mison at pumasok sa klase, pagkatapos ay dumiretso sa tabi ng upuan ni Choi. Masayang ikinuwento niya na sinipa ni Leon Jin si Norang dahil masyado siyang maingay. Dahil dito, naramdaman ni Aja na nasiyahan siya. Walang interes si Season sa kwento. Kumuha siya ng isang bag ng chips mula sa kanyang bag tulad ng dati, pagkatapos ay binuksan ito at nagsimulang magmeryenda sa klase sa math. Biglang nakaramdam ng hindi pangkaraniwan si Season. Nang makita niya ang hitsura ni Season, akala ni Choi ay gutom siya, ngunit sa totoo lang, nakaramdam si Season ng halimaw. Sa kadahilanang iyon, nang tumunog ang bell, nawala si Mison. Gusto sanang yayain siya ni Choi na kumain, ngunit nang lumingon siya, wala na siya. Tumalon si Camison sa pader at tumakbo na may bilis ng isang palaso. Nagkataon, sina Detective Pio at UI. Malapit din sa paaralan sa sandaling ito, hinahanap ang lumilipad. Habang papunta sa kanto, nabangga sila ni Camison. Ngunit nagmamadali siya na hindi na siya lumingon para tingnan sila, lalong hindi na humingi ng tawad.
Sinundan ni Ki si Sison at sinabing, sigurado akong isang tambay siya. Paano mo nalaman na isa siyang tambay? Karanasan lang. Iyon naman, hindi lang sila naglilibot-libot para hanapin ang baliw na lumilipad. Dumating sila sa paaralan para hanapin ang estudyanteng nawawala noong naglilinis sila. Mukhang nanghihinayang si Choi na sinasabing umuwi siya dahil nagugutom siya. Sa sandaling ito, namula si T, hindi kaya ang tambay na nabangga sa atin kanina. Walang magawa si Pio. Kumuha siya ng calling card ng Park Reaper mula sa kanyang bulsa at ibinigay kay Choi pagkatapos ay binilinan niya siya ng maingat na ibigay ito sa kaibigan niyang iyon. Matapos magbilin, nagpunta sila sa ospital kung saan ginagamot si Sam. Tinitigan ni Choi ang calling card. Hindi niya akalain na ang uncle na naninigarilyo na mukhang lasing ay ang pinuno ng halimaw. Kasabay nito, natagpuan na ni Sison ang isang desyertong ilalim ng tulay. Gaya ng inaasahan niya, may lumitaw na halimaw dito. Isa itong praying mantis. Gayunpaman, ang kanyang hitsura ay napakapangit. Anuman ang layunin ng kalaban, pagdating ni Kamison, nagmadali siyang sumugod para mauna siya. Gusto niya itong suntukin bago gawin ang anumang bagay, ngunit hindi niya akalain na ang praying mantis ay hindi madaling talunin. Ang suntok ni Sison ay madaling naunawaan, at nagkaroon din ito ng mas maraming kamay kaysa kay Sison. Sa kadahilanang iyon, sa isang segundo ng pagpapabaya, nakaramdam siya ng sakit na tinamaan. Nang makita ng praying mantis na hindi siya nakikipaglaban, ngumiti ito ng may kasiyahan. Ang kanyang mga kamay at paa ay hindi tamad. Muli silang naglapit sa isa't isa. Sa pagkakataong ito, tinamaan ni Sison. Ang suntok niya ay napakalakas kaya nilabo, nahilo at kumulog ang kanyang mga tainga. Ngunit sigurado si Kamison na hindi niya kailangan uminom ng blood-boosting medicine dahil ang paggalaw na ito ay parang sinasadya at hindi dahil tinamaan siya. Kaya't sinubukan niyang magmasid muli at natuklasan na may itim na langgam sa ulo ng kalaban na nakabitin sa ere. Para linawin ang kanyang pagdududa, naghagis si Sison ng swarm ng itim na langgam sa kalaban. Dumikit ang mga langgam sa praying mantis at nagsimulang umakyat sa ulo nito. Nagsimula silang umaakyat sa itaas na parabang umaakyat sa ere. Ngunit sa totoo lang, dumidikit sila sa napakanipis na sinulid na konektado sa katawan ng praying mantis. Ang itaas na dulo ng sinulid na ito ay pumapasok sa kisam. May isa pang halimaw. Nang malapit nang mailantad ang kanyang sarili, kusang pinutol ng kakaibang halimaw ang mga sinulid na iyon. Kaagad na lumambot ang katawan ng praying mantis at bumagsak sa lupa. Pumunta si Sison para siya sa atin. Nalaman niya na ang mga sinulid na iyon ay parang puppet control device, ngunit bago pa niya maunawaan, biglang lumingon ang malambot na praying mantis at tumingin diretsyo sa kanya. Pagkatapos nito, ibinuka nito ang kanyang bibig na naglalantad ng isang baril. Alam ni Sison na may mali, ngunit hindi na niya maiwasan. Ang baril na iyon ay hindi ordinaryo. Kaagad na nangyari ang isang napakalaking pagsabog. Tumilapon si Kamison sa likod na may mga pinsala sa buong katawan. Malubharing nasira ang kanyang baluti ng langgam. Mukha siyang nasa gulo. Napakaganda. Isang masayang boses ang narinig. Itim na langgam. Ang dalubhasa sa pangangaso ng kapwa halimaw. Siguro ito ang unang pagkakataon na nadakip ka, ha? Lumaki ang mga mata ni Sison. Sa sandaling ito, alam niya na siya ay nahulog sa bitag ng grupo ng halimaw sa kanyang harapan. Lumapit ang halimaw at tinapakan si Kamison. Tila nagplano sila ng husto para mahuli siya ngayon. Lumalabas na magkasama ang mga ito sa lumilipad. Ipinagbibili nila ang karne ng bata sa mga nangangailangan, at ang pangangaso ni Kamison ay nagdulot ng napakalaking pinsala sa kanilang negosyo. Isa pang halimaw ang lumitaw, na mukhang mas pangit pa sa kanyang kasosyo. Sa kanyang kamay, may hawak siyang malaking kanyon. Mukhang gustong pasabugin ang katawan ni Sison. Tinadyakan ng halimaw ang ulo ni Kamison, ngunit sa kasamaang palad, ang pangunahing karakter ay hindi basta-basta alis. Ang tanging nakalantad ay ang baluti. Mag-ingat sa itaas. Sigaw ng isa, ngunit huli na ang lahat. Sumugod si Mison na parang isang palaso. Ang kanyang parehong kamay ay natatakpan ng napakatibay na langgam. Una, bumuelo siya sa suntok na naging sanhi upang magliwanag ang mga mata ng pulang halimaw. Pagkatapos ay sinamantala niya ang pagkakataong sumugod sa berdeng halimaw at sinuntok siya sa mukha.
Nagalit ang pulang halimaw at nagsabing sa panahon na may espasyo ang kanyang mga kamay at paa, tinaas niya ang kanyang malaking kanyon at nagpaputok. Itinago ni Kamison ang kanyang mga kamay sa hugis na ras para labanan ang lakas. Matapos kumalat ang usok, gusto niya muling umatake sa kalaban, ngunit ang kamao ni Sison ay isang dangal na lang ang layo sa mukha ng berdeng halimaw nang tumigil siya, dahil ang kanyang dalawang braso ay nakagapos ng hindi mabilang na sinulid, na ang taong may hawak ng kabilang dulo ng sinulid ay ang pulang halimaw na katatapos lang tamaan. Mag-isip-isip ka, masyado kang mayabang. Hindi niya tumigil sa paghila ng sinulid. Ano ang magagawa mo kung ikaw ay nasa anyong tao? Hindi. Hindi maikakaila na sa anyong halimaw, mas malakas siya kaysa kay Kamison. Sinubukan niyang kumawala sa mga pising nakatali, ngunit hindi ito nagkakaiba. Inikot ng pulang halimaw ang mga ito sa ere, kumuha ng lakas, pagkatapos ay sumipa sa kanila. Kung natamaan ang sipa na ito, agad na malalagas ang mga ngipin. Ngunit sa kabutihang palad, nagawa itong harangan ni Kamison gamit ang kanyang dalawang kamay. Ngunit masyadong malaki ang lakas ng sipa. Naiwasan niya lamang ang kahindik-hindik na senaryo ng mga ngipin na nagtatagpo sa gums, ngunit ang buong katawan niya ay natangay pa rin. Napahirapang lumuhod si Sison sa lupa. Ang baril ng pulang halimaw ay nakatutok na diretsyo sa kanyang ulo. Sa tamang sandali na ito, lumaki ang mga mata ni Sison at nagbigay ng isang pamilyar na utos. Lumipat! Ang swarm ng itim na langgam ay agad na lumipat mula sa katawan ng baluti papunta sa kanya. Tapos na ang pangangaso. Walang emosyong nagpaputok ang halimaw na itim, na may kasunod na pagsabog na gumimbal sa mundo, kung saan bahagi ng tulay ang natangay. Malinaw, nagkamali ang atake dahil dumating na si G, ang bully ng Park Reaper. Hawak pa rin niya ang baston na yon. Binago ni Tew ang direksyon ng malaking kanyon na iniligtas ang buhay ni Sison. Ang pag-aalis ng putok sa park ay pagmumultahin. Anong pera ang magagamit ng mga insekto? Mga dahon? Ang hitsura ni T ay lubhang nakakainis para sa pulang halimaw. Umurong siya, nakikipagpangkat kasama ang pulang halimaw. Dumating na rin si Detective Poe. Gaya ng dati, nagsindi siya ng isa pang sigarilyo. Nagsimulang kumalat ang usok na may agresibong enerhiya. Sina Pio at A, isang nasa harap at isang nasa likod, ay kinubkob ang dalawang halimaw. Kung tungkol kay Sison, tila may baluti na lamang na natira. Mukhang naglaro siya ng trick ng sikada na nagtatanggal ng shell. Harapin natin sila ng sabay-sabay. Malamig na nag-utos si Pio. Ngumisi ang pulang halimaw, pagkatapos ay kumuha ng isang bagay sa malaking kanyon na nagpabilis ng tibok ng puso ng dalawa. Isa itong bomba. Ibinagsak niya ito kay Pio, ngunit lumalabas na isa itong smoke bomb. Sinamantala ang kaguluhang ito, tumakas ang dalawang halimaw. Nagitngit si Ki sa galit. Talagang nakakainis ang mga lumilipad na halimaw. Plano ni Pio na humingi ng helicopter para suportahan, ngunit sinabi ni T na nahuli na rin naman nila ang itim. Naalala lamang ni Pio ang presensya ni Sison, ngunit nang lumingon silang dalawa, nawala na siya. Ang dalawang ito ay may reputasyon na isang halimaw squad, ngunit tila medyo tanga. Matagal nang tumakbo si Sison. Ikinalulungkot niya lamang na sa pagkakataong ito, masyado siyang nasaktan. Binuhat ni Mison ang kanyang mabigat na katawan sa isang tahimik na daan pauwi. Sa bawat hakbang na gagawin niya, dumudugo ang dugo sa maliliit na poodle. Napakahirap na makauwi sa bahay. Ngayon ay sobrang gutom niya dahil sa nabigong pangangaso. Ang kanyang lola ay nakaramdam ng labis na paghihirap nang makita niya ang kanyang pagkaubos sa pagkain dahil alam niyang nabigo sa pangangaso ang apo niya at bugbog sarado. Matapos punuin ang kanyang tiyan ng masarap na pagkain, bumalik si Sison sa kanyang silid. Sumandal siya sa pinto at dahan-dahang dumulas pababa. Masakit sa buong katawan ni Kamison. Puno ng magulong pag-iisip ang kanyang ulo. Naalala niya ang malupit na guro sa paaralan, ang Nazi na nagkidnap ng mga bata, at ang dalawang halimaw ngayon. Tanong nila lahat sa kanya kung bakit siya kumakain ng kapwa halimaw. Bakit siya pinoprotektahan ng mga tao? Ngunit hindi nila maintindihan. Ginawa ni Sison iyon para sa kanyang sarili. Hinubad niya ang kanyang uniforme, naglalantad ng nakakatakot na mga sugat sa kanyang katawan. Sumigaw si Kamison dahil sa sakit. Alam niyang kailangan niyang patuloy sa pangangaso, patuloy silang kainin, dahil kung hindi, siya ang kakainin gabi na, sa isang abandonadong bahay sa labas ng lungsod,
hirap na hinihila ng isang babaeng blonde ang mga kokoon sa lupa. Binuksan niya ang pinto ng isang silid o sa mas eksaktong salita, isang cold storage. Sa loob ay puno rin ng mga kokoon. Sanay na sanay siyang isa-isang ilagay ang bagong mga kokoon. Ngunit biglang iminulat ng mga tao sa kokoon ang kanilang mga mata at humingi ng tulong. Kahit ganoon, hindi pa rin tumigil ang kanyang aksyon. Matapos ayusin ang lahat ng tatlong kokoon, malamig niyang isinara ang pinto ng cold storage. Damn! Umalinggaw ang isang sumpa mula sa loob ng abandonadong bahay. Kung nakuha sana nila ang itim na langgam, mapapansin sana sila ng celestial halimaw, ngunit hindi nila inasahan na lilitaw ang Park Reapers doon. Ang taong sumusumpa ay isang matandang lalaki na nakasuot ng brown. Gusto niyang dagdagan ang bilang ng mga tao, ngunit tumutol ang blonde. Nakakagulat na ang babaeng ito ay ang basagulero ng eskwelahan, si Leon Jane na nag-aaral sa ika-5 klase. Pareho sila ng brown at red na halimaw na umatak kay Season kanina. Matapos hubarin ni Leon Jane ang kanyang protective clothing, biglang napansin ng matanda ang isang abnormalidad. Ang kanyang uniforme sa eskwelahan ay kapareho ng sa itim na langgam na nakataka sa kanila. Naghinala ang matanda na alam ni Leon Jane ang tunay na pagkatao ng taong langgam, ngunit agad niya itong itinanggi. Paano ko malalaman kung sino yon? Inis na inalis ni Leon Jane ang kamay na humahawak sa kanyang damit. Hindi nagtagal ang matanda. Kung kaklase niya, gusto niya na si Leon Jane ang manghuli at magpapatay sa taong itim, ngunit madaling nagalit si Leon Jane. Ayaw niyang gumawa ng maruming gawain tulad ng pagpatay sa mga tao. Bago pa man matapos magsalita si Leon Jane, sinakal na siya. Tila hindi komportable ang matanda na marinig ang kanyang iniatas na gawain na marumi. Hindi tumigil ang kanyang mga kamay sa pagdaragdag ng lakas na para bang gusto talagang durugin ang lalamunan ni Leon Jane. Sa sandaling ito, biglang tumahol ang isang aso ng nakakabingi. Tumakas na ang isang lalaki na nasa kokoon. Binitiwan siya ng matanda. Tumingin siya sa bintana at pagkatapos ay sa siye. Nakalimutan mo bang i-lock ang pinto ng cold storage? Hindi ko gagawin yan, kinumpirma ni Leon Jane. Kung ganon, mabuti. Kung gumawa ka ng pagkakamali, hindi kita papalampasin dahil ang mga tao ay karaniwang tanga. Nagsimula nang magbago ang kanang braso ng matanda sa anyong halimaw. Ipagpapatuloy niya sana ang kwentong sinimulan niya kay Leon Jane kanina. Sinabi niya na gusto niyang putulin ang relasyon sa kanya. Tumango lang ang matanda nang nakapagtataka, pagkatapos ay pumitik siya ng mga daliri. Agad na tumigil ang lalaki sa pagtakbo. Mainit ang katawan niya. Sa kanyang kanang dibdib may kumikintab. Tama, mukhang kapareho siya ng bomba na nasa bibig ng halimaw ng praying mantis. Pagkatapos ng isang segundo, sumabog ang lalaki. Sa loob ng bahay, nakikipag-usap pa rin ang matanda kay Leon Jane. Ang pagsabog ay parang isang babala ng matanda sa kanya. Kaya nakikita mo, alam ko palagi kung paano haharapin ang mga bagay na humaharang sa aking trabaho. Bigla ring kumintab ang katawan ni Leon Jane. Walang duda, itinanim din sa kanya ang parehong bomba tulad ng sa lalaki kanina, at kung ayaw niyang sumabog, kailangan niyang sumunod sa utos ng matanda. Ulitin mo sa huling pagkakataon. Hanapin mo ang lintik na itim na langgam para sa akin. Kinabukasan, ang mga estudyante ay nag-uusap sa cafeteria sa oras ng pananghalian. Surang kasama ang kanyang kaibigan ay humihingi ng dagdag na sausage, ngunit tumanggi ang babae dahil hindi sila pinapayagang kumain ng pagkain iyon ngayong araw. Pagkatapos ng isang nakakapagod na transaksyon, napansin ng dalawa na kumakain si Season na parang gutom na gutom sa malapit. Tumutok ang mga tray ng pagkain na nakain niya. Hindi pa rin nasisiyahan si Camison dahil sa nabigo na pangangaso kahapon, kaya walang makakain ang mga langgam sa kanyang katawan. Hindi sila tumigil sa pagkakagat na nagdulot ng sakit kay Camison. Nang makita ni Choi nag-alala siya ng husto. Akala pa niya na kumain na ng sobra si Camison. Sa sandaling ito, sobrang inis si Mu Ranze dahil hindi siya pinayagang kumain ng sausage, kaya pumunta siya para maghanap ng gulo. Anong meron dito? Masyado lang ang paghingi ng dagdag na sausage, ngunit may isang kumakain dito ng walang pakundangan. O kaya ang tatay ko ay ang direktor ng eskwelahan, ha? Galit na sumigaw si Choi kay No Surang. Tumahimik ka. Bagamat malakas kumain si Camison, binayaran naman niya ang kanyang pagkain. Nakita ito, nagsimula siyang kutyain sa kanya sa ibang paraan.
Nagbiro siya na ang pagkain ni Season ay lampas na sa hangganan ng tao. Kung gayon, isa ka bang halimaw? Ang isang pahayag na ito ni Nosurang ay nagpatahimik sa buong cafeteria. Nagsimulang tumingin ang mga mata kay Season. Pati si Lion Jin ay nagsimula ring bigyang pansin. Mas lalong nababaliw si Choi ang gagong ito ay tila hindi kayang pigilan ang kanyang sarili na makisawsaw sa anumang bagay. Sinabi pa rin ni Nosurang na siya lang ang hindi dumating ng